Magandang araw sa mga tagapainig. Ako nga pala si Vanessa, 28 years old, tubong Las Piñas City. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwento at karanasan at sana po ay mapayuhan ninyo ako. Noong high school ako ay madalas ako tumambay sa bahay ng aking pinsan na si Mika. Dahil sa magkaklase kami, doon kami gumagawa ng project sa bahay nila. Si Mika ay nag-iisang anak lamang ng aking titong si Reden. Habang ang nanay niya naman na si Tita Sally ay nagtatrabaho sa abroad. Kaya madalas ang mag-ama lang ang naiiwan sa bahay. Kaya ako naman ay nawili rin tumambay doon. Dahil komportable ako sa bahay nila. Dahil hindi naman ako sanay makipagsalamuha sa maraming tao. Isang araw, habang gumagawa kami ng project sa bahay nila Mika, ako ay nakaramdam ng matinding antok. At sa kasawiang palad, ako ay nakatulog sa sopa. Maya-maya pa ay nagising ako. Dahil pakiramdam ko ay may bumubuhat sa akin. Nang magising ako ay nagulat ako. Dahil buhat-buhat ako ni Tito Reden. Dahil mga 17 years old na ako noong mga panahon na yun. Nakakahiya para sa isang dalaga. Nang mapansin ni Tito Reden na gising ako, sinabi niya sa akin na parang nagulat ka yata Vanessa. Tumango na lamang ako hanggang sa dumating kami sa kwarto. Tinanong ko siya kung nasan si Mika. Ang tugon niya lamang ay inutusan niya to bumili ng ulam. Napapansin ko na malagkit ang tingin sa akin ni Tito Reden. Hanggang sa maya-maya pa ay lumilikot na ang kanyang kamay. Nang mapansin niya na napansin ko na ang kilos niya, bigla niya ako pinahiga sa kama at persahan niyang diniin ang aking mga balikat at bumulong siya sa akin. Ang sabi niya, wag daw ako maingay at hindi na ako nakapalag sa mga gusto niyang mangyari hanggang sa may nangyari sa amin. Takot na takot ako nun at diring-diri sa sarili ko. Pero tinatagang ko ang loob ko. Simula nun ay di na ako pumunta kila Mika at nagtataka siya kung bakit. Ang sinabi ko na lamang sa kanya ay busy na ako sa aking pag-aaral at sa gawaing bahay. Ang problema ko ngayon, muling kinukulit ako ni Tito Reden na magpagamit ulit sa kanya at tinatakot niya ako na kapag di daw ako pumayag ay sasabihin niya daw lahat ito sa aking boyfriend. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko dahil matagal na ako nabilanggo sa takot. Takot na baka maulit pa yun. Hanggang dito na lang, sana mapayuhan ninyo ako.